Ayos na. Mabayad ang magkasiro na din. Oo, 3 months. 3 months. 3 months? Umuwi ka. Umuwi ko sa inyo. Alhamdulillah mga kapatid. Assalamualaikum. Hindi natin nakita sa Ramadan. Yung sarili. Number 1, yung pinaka-number 1 dyan, ang ma-soup. Yung katawan natin, yung desire natin, parating mag-uutos sa atin gumawa ng kasalanan. Yun yung pinakaunang antas o level. Sabi niya, bro, message mo na yung nakita mo maganda doon sa Facebook. Sabi mo, yes. Wala namang problema, wala magsala. Yes. Kasi yun yung parang Design. yun yung design sa kanya. Kasi paano ka magle-level up at tatawagin ng Allah na isa kang alipin niya? Paano ka magle-level up dun sa antas na yun? Sige na. Paano ka iaangat ng Allah at igagawad sa iyo ang katagang alipin ka ng Allah? Kumbaga yung one step, di ba sa Ramadan, bawal tayo uminom. Uhaw na tapos nakikita mo yung tubig. Pero natatakot kang inumin kasi alam mo magkakasala ka. Kapag kainom mo yung masira. Okay, napakaganda. Pagpigil. So, yun yung itsura, pagpigil. Pigil. Ang tanong, paano ka iaangat ng Allah sa katagang alipin ka na niya? Pagsunod. Yung sunod po Pagsunod sa lahat ng utos. kanyang utos. Magsunod lang mo ito sa pigilan yung mga masama. Oo. Correct. Tingnan nyo ha, ulitin ko. Yung disenyo ng katawan natin, pati na yung desire natin. Unang level na tayo gumawa ng kasamaan. Meaning, pag kinontrol mo yung paggawa ng kasalanan, umaangat yung level mo na sinasabi mo, mas higit yung mahal ko sa sarili ko or higit yung pagmamahal ko kay Allah kumpara sa sarili. Kasi, iniwasan mo nga yung tubig, di ba? Yun yung pinakaunang level. Pangalawang level, ano? Ano ang pangalawang level? Ng antas ng High school. nafsun lawa. Ibig sabihin, kapag meron kang gagawin na kasamaan, yung sarili mo, yung soul mo, yung sasabihin niya sa'yo, bakit mo ginawa yun? Meron ng gano'n, parang sinisisi ka na. Meron ka ng guilt. Bakit po kaya hindi mo ginawa yung mabuti? Bakit kaya? Yun yung pinaka-second level. Ibig sabihin, conscious ka na meron ka ng ginagawang yung katawan mo mismo, aware na siya na gumagawa ka ng kasalanan. Tama? So, guilty ka. Yung iba kasi yung pinaka-worst niyan, na gumagawa ka na ng kasalanan, natutuwa ka pa. Worse yan. Pero ito, sa Quran, sa Ramadan, ito yung na-practice. Dapat natin, bilang kautusan ng Allah, kontrolin yung mga sarili natin. Ang pinaka-last na level, ang tinatawag nilang nafsun mutmainna. Ito yung panatag na kaluluwa. So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari, mabuti man, masama, ang pinaka-concern mo lang yung kalukuran ng Allah subhanahu wa ta'ala. May dumating sa iyo sa una, alam mo, pinadala ito ng Allah at ang kalalapasan nito, kabutihan lahat. Yun yung pinapractice natin na dapat na-achieve natin sa buwan ng Ramadan. Okay? Huwag natin isipin yung karma. Come. Allahumma basta. So, alhamdulillah. Yung po ulit-ulitin lang natin, dapat natin iangat yung mga antas natin bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Bago yun eh. Alhamdulillah, yung ating
patakaran, bago pa, inshallah, i-welcome natin si Bro Rayyan from Cebu. Mashallah. Inshallah, magiging estudyante natin sa future. Inshallah. Bro, marunong ka na atang mag-Arabic, bro? Hindi. Ay, hindi pa. Sakto, nandito ka. Para matuto. Okay. So, tulad ng nakagawian, Arabic word. Meron pang isa check bago. Sino? Si bro pa pala. Oo. Asan na yun? Oo, bro. Pangalan niyo, bro? Muhammad. Muhammad. Sambuanga. Anong trabaho dito, bro? Wala. Pero anong gusto mong trabaho? Civil. Civil engineer. Mashallah. Si bro sa civil defense. Si bro, ito si bro. So yung mga ano, kanila yun. Sila. North Camp. At least alam natin kung saan tayo tatakbo. Ala, pinawitro rin kami doon. Kaya dito kami. Kunin niyo yung number niya. Hello. Civil, civil defense, no? Civil. So si Kuya Ruel, alhamdulillah, last week absent. Takbir, meron doon. Hindi, mayalip yan. Okay, so inshallah, yung practice natin, isang word na Arabic. Alright, mashallah. Welcome. Okay. Oh, Hindi ko ready? siya narinig dyan, pero narinig ko sa iba. Okay, ano sabi? Litaara po. Lita Arab. Ano ibig sabihin nun? Upang kayo ay magkakilanlan. Allahu Akbar. Isipin nyo, sa laki ng Pilipinas, dito tayo nagkita-kita. Nagkaroon tayo ng bonding sa isa't isa at na-establish natin yung kapatiran na hopefully tuloy-tuloy hanggang sa paraiso. Amin. So, iba sa atin sa Cebu, yung iba sa atin sa Buanga, yung iba sa atin sa Manila, no? At saan man ng lupalop ng Pilipinas. Tayo ay nagkakaisa sa ngalan ng Allah. Lita'arahu. Sino pa? Isang salita na napulot. Mashallah. Isa lang. Alin? Politik ni sila Al-Aqsa ang problema, Al-Aqsa. Al-Aqsa. Tawag niya Al-Aqsa, Al-Yawm. Okay, ibig sabihin, Al-Yawm today. Al-Yawm. Dalawang ano yun, ha? Al-Aqsa tapos Al-Yawm. Sinabi niya si Al-Aqsa, Al-Yawm. Tapos di ko na naintindihan. So, inshallah, ma-i-explain sa atin ng teacher natin na yung topic is about Al-Aqsa. Ibig sabihin yung mosque dun sa Palestine. Okay? Yung Al-Yawm, ano yung Al-Yawm? Today. Today. So, meron siyang comparison between the past and today. Yun yung topic. Di ba? Maganda, naintindihan mo na at least. Today and Tomorrow. yung previous. Next, ano pa? Sino pa? Di ba maganda yung effect niya kung sakaling alam mong Al-Yawm? Al-Aqsa, Al-Yawm. Ibig sabihin, Al-Aqsa today. yung topic niya, either today, tomorrow, or yesterday. Ganun lang yan eh. Sino pa? Jamil? Wala pa, okay. Si Bro? Rayyan? Wala. Yusuf? Narinig ko doon na yung shahada. Shahada. Allah. Parang ibig sabihin shahada. Si Bro Abdul Rashid? Ano yung ano to? Bashiran. Bashiran. Mashallah. Bashir, ano ibig sabihin ng Bashiran? Sheikh Adams. Bashiran. Sheikh Ratib. Tanong natin sa Tagalog mamaya. Si Bro Abdurrahman. Wala. Okay. Inshallah, dahan-dahan. Subukan natin. Musa. Kung may narinig ako, Ustad, palagi kong naririnig. Hmm. Pag nagbabanggit ng mga sahaba. Sahaba. Radiyallahu anhu. Allah, tabarakallah. So hindi na natin patagalin. Tawagin na natin ang ating mahal na Chef, Ustad Jamal, para i-translate yung kakaunting naintindihan niya sa khutbah ng today. Waalaikumsalam warahmatullahi
Salam. Salam daw siya. Salam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah. فقال الله جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. Ama ba, mga kapatid, ang khutbah ay nagbibigay sa atin ng aral tungkol po sa pagpapahalaga ng simbolo ng ating pananampalataya, at isa dito ay ang masjid. Simbolo. At ang buod ng khutbah ay ang pagpapahalaga natin sa simbolong ito pamamagitan ng pagkakaroon ng habag, dangal, pag-ibig at pag-asa sa Allah. Kapahamakan sa ating lahat pag ito ay naging walang kabuluhan sa ating mga buhay. Tama ba? Ayun po yung nais kong parating ng ating khutbah ngayong araw na ito tungkol sa ating pananampalataya, ito ang Islam. Okay na? Post na. Ayun po. At syempre, nagsimula siya sa aya. Pagkatapos siya magsalam, papuri, tumakila, lumawalhati, pumugay, takbir! Sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang una yung binanggit yung aya na binanggit sa Quran. Kapurihan sa Allah. Subhanalladhi asra. Na si propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah patungo sa Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa doon sa Palestine. Alladhi barakna hawla. Allahu Akbar. Sino nagsabi? Sino nagsabi na? Salam. Sabi na? Allah. Mula doon sa Makkah patungo sa Masjidul Aqsa, papunta doon sa langit. Pinutos ang Allah. At bumalik, papunta lang. At doon nagkaiba ang lahat ng mga paniniwala ng mga tao. Na kung saan sabi ng Allah, ginawa naming banal alladhi barakna hawla. Sagrado, dalisay ang pagitan ng Masjidul Aqsa. Allahu Akbar. Kaya tutungo sa yung Masjidul Aqsa hanggang sa ngayon. Umar bin Khattab, Salahuddin Ayyubi, lahat ito ay nagpatunay sa katibayan na mula sa Allah bago pa dumating yung talata na yun sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At napatunayan natin sa paglipas ng mga panahon at katibayan sa ating mga pananampalataya. Kasi revelation tapos hanggang ngayon din tayo. Kaya mga kapatid, ang obligado sa atin na inobligan ng Allah doon pa sa langit. Ang alin yan? Allah. At ang pagpapahalaga natin saan? Sa masjid. Naging sagrado ang masjid. Sa lahat ng mga masjid. Kaya isa sa mga sabi ng imam, ano kaya ang naging contribution natin bilang isang Muslim sa ating panahon ngayon? Sa lahat ng pamamaraan at kakayanan ng bawat isa. Kapahamakan sa ating lahat kapag ito ay naging walang saysay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, siya'y muling nanalangin at pumugay sa Allah subhanahu wa ta'ala at nanalangin sa pangkalahatang mga Muslim at panglahat ng mga bansang Muslim ng kabutihan. Nasallah an nad'ullaha kama sa'ala kama da'a wa usalli wa usallim ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masyaallah. Barakallah. Kompleto na. So, bawat isa, meron silang kanya-kanyang contribution para mabuo natin yung bahay ng Masjid al-Aqsa at magkaroon tayo ng control. Yun yung importante doon. Kasi ngayon, wala pa sa atin totally yung control. Na yung iba pinagbabawalan, pumasok. May sila yung nagdadasal. Minsan nakikita nyo sa post,
hinaharas. So, sa history, kapag yung Muslim yung nandun, ang nagko-control, merong freedom, kalayaan, yung ibang relihiyon na i-practice nila kung ano man yung gusto nila. So, ang pinaka-right na dapat may control dyan, yung mga may concern sa lahat ng creation ng Allah. At hindi siya bigoted na dun lang sa kanilang race, sa kanilang lahi lang, sa kanilang religion lang. So, ang contribution natin, nakadepende sa kung ano yung kakayahan natin. Kung kaya lang natin pagduaan yung success ng pagbalik sa atin ng Masjidil Aqsa, gawin natin. Kung ang kaya nating magsalita, magaling tayo sa social media, tulad ni Ustaz Jamal. Social media, pwede siyang magsalita. Yung iba, financial. Yung iba, pag sasama-sama. Oh, no. Check. Okay. Ha? So, inshallah, piliin po natin kung anong contribution na gusto natin mangyari kasi hindi po ang Masjidil Aqsa ay issue ng mga Palestine lang. Ito ay issue ng buong kamusliman. Ha? So, dapat yung concern natin nandun. Sagrado nga, sabi ni Ustaz, na tatlong masjid. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung merong kang travel na mahihirapan ka na dapat mong puntahan, tatlong masjid lang. Masjid sa Makkah, masjid sa Madina, at pangatlo yung Masjidil Aqsa. Okay, so, ano tayo? Let us contribute. Huwag mong maliitin yung dua mo dahil kahit nga yung bundok, nagsisimula yan sa isang maliit na bato. Pag continuous, anong itsura niya? Nagiging gabundok na yung laki. Okay, so salamat. Inshallah, tayo ay nagugutom na. Magla-lunch na po tayo. Yung ano natin bro? Lamok. Wala pa? Yan na si Bro Ren. You need to wait for me. You can start.